Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Hello, good morning! Kamusta po ang weekend natin? So sa ngayong umaga, I'm happy to see you again, to worship the Lord in spirit and in truth. Okay, so, thank you, Kuya. So sa ngayong umaga, ating pagbubulay-bulayan ng salita ng Panginoon. So ngayong umaga, pag-usapan po natin about unity. Okay, unity. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat. Sa umagang ito na ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat sa mga awitin na aming naawit, O God. Ito'y pagpupuri, tanda lamang, Panginoon, na Ikaw ay tapat at mapagbiyayang Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. At ngayon, O God, nandito kami sa iyong bahay-sambahan para mag-worship sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, patuloy ka pong gabayan ang iyong lingkod, O God. Balutin mo po ako sa iyong kapangyarihan na dugo na kung saan, Panginoon, maibahagi ang iyong salita sa amin ngayon. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Kung mayroon po kayong mga Biblia, pakibukas po ninyo or ay medyo maano na po ngayon yung Bible kasi mabigat electronic Bible. Okay, if you have Bibles with you in your phone, kindly open it with me in the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 14. Verse 12 to 14. 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 14. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though its all parts are many, they form one body. So it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit into one body. We're all given to the one Spirit to drink. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Now, so, na ating nakita o ating nabasa ngayong umaga, na kung saan ito po ay isang katawan na maraming bahagi. Ano na lang po kung bawas ang isang bahagi ng ating katawan. The power of unity. So mating po matutunghayan ang salita ng Diyos na kung saan ito po ay nagbabahagi sa atin. So ngayong umaga, may nakikita ba kayo sa screen? What have you seen in the screen? Wala kayong nakikita. Ako meron. Wow! Tunghayan po natin ang ating nakikita. Ano po yan? Meron tayong flower. Okay, alam ko nito si Dangdang makapag-relate kasi magaling din po siya rito. Yan. Thank you so much for that, for this slide. Mayroon po tayong flower, mayroon tayong egg. So, maraming nariyan. At kung ano man po yan, tutunghayan at ating makikita kung ano ang ibig sabihin ng mga ingredients na mayroon po riyan. Pag-usapan muna natin dito ang kanyang salita patungkol sa 2 Corinthians chapter 12 verses 12 to 14. 1 Corinthians chapter 12 verse to 14. So, ayan. So ating po nabasa kanina na the unity in the church of God. Ang isang katawan mayroong bahagi at ang bawat bahagi nito ay may kanya-kanyang gawa. Ang tainga, ang kanyang gawa ay makinig at ang mata, ang kanyang magawa ay ang para makakita. At kung anong nakikita po natin, yun po napipicture out sa mind natin at nasasabi ng ating bibig o ang ating nguso. So nakikita po natin na lahat po nito ay kailangan ng isang tao o lalo na sa isang iglesia. So nakikita po ro natin na ang simbahan ay hindi po tinutukoy ay isang building, kundi po tayo na kanyang mananampalataya, tayo na natumanggap sa kanya na ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Tayo po yung simbahan na iyon. So, ito po, the unity in the church of God. Nagkakaisa.
o magkakaisa, binigkis. Kung titingnan po natin, nagkakaisa po tayo ngayon para sa ating goal. Ano po ang ating goal? Lot at 40. So sa makita po natin, kung isa lang ang gagalaw dito, isa ang kikilos dito, do you think maabot po natin ang ating goal? Hindi, di ba? So ang kailangan natin, at ngayon iniumpisahan po natin. At sana po, hindi po tayo magaling sa simula lamang, kundi magaling tayo hanggat dumating ang Panginoon. Gagalingan po natin hindi para ma-please ang ating kapwa Kristiyano. Galingan po natin para ma-please natin ang ating Panginoong Hesus. Kasi kung people pleaser tayo, hindi po nalulugod ang ating Panginoon. Na kung saan, sarili lang natin ang ating, sarili lang natin ang ating itataas. Kung inyong makikita, ayan, sila po ay mga ibon. Sino sa inyo nakakita ng dove na lumilipad? Kasi literal po yung dove. At common ito sa atin. Ano nga ni sa? Okay, kalapati. Kung ating nakikita, hindi sila straight pag lumipad. Tama po ba? Bakit kaya po hindi sila straight lumipad? Kung mag-straight man yun sa una, habang napataas ng pataas, nagpo-form sila as letter V. Katulad ng mga ibong ito, itong mga ibon na ito ay wala ito sa Pilipinas, itong ibon na ito sa ibang bansa na kung saan nagtra-travel po sila mula sa kanilang pinanggalingan papunta sa kanilang gusto dahil po sa climate na mayroon po sila. So habang po sila ay lumilipad, yung pinakamalakas ay siyang pong nasa unahan. Nakita po ninyo, naga-letter V po siya. At yung mahina, hindi ang mahina, nasa hulihan. At nang nasa hulihan, nagbibigay po ito ng isang boses o nag-iingay po siya. Bakit? Para malalaman ng nauna na walang na naiiwan sa kanila. Naka-intact silang lahat sa kanilang paglipad. Para sa kanilang paroroonan, walang naiwan at walang nauna. Yung nauna naman po, habang siya po nagsusor ng hangin, pataas ng pataas, kasi mabigat po pag nasa taas ka. Kung napapagod naman siya, magpalikod, and then mayroon na naman po mag-act as mauna. So dito, tayo in one body, ganito po ang ating gagawin. One means, once na isa sa atin o in one body of Christ, na nauna po tayo, hindi ibig sabihin, pabayaan natin yung mga mahihina. Ibig sabihin, i-encourage po natin sila, saying hello. Ngayon po, na yung communication natin. Saying hi, naparamdam mo sa kanya na kasama mo siya. Ibig sabihin, naalala mo siya, pinagpipray mo siya. Pero kung hindi mo na kailangan po, hindi mo na kailangan na mag-travel o magsakay pa kasi hindi mo ma-reach out o hindi mo makausap ang kapwa natin. The letter 1, and the first one is the letter U is, okay, yan, it's letter U, unity. Yun ang sinabi po natin kanina na pag magkakaisa o pagkaisa. So, bibigyan pa rin natin ng another letter U, uplift. Ayan, uplift, pagtaas. One way to develop unity within the body of Christ and in your home to make commitment to follow the commands of God to uplift one another. Ayan. To encourage, ibig sabihin, kung may nanghihina sa atin, halimbawa, sa buong bahay, parang may nahihirapan siya sa kanyang ginagawa, kaya mo yan. Hindi mo sabihin, ay, hindi mo yan kaya, huwag mo nang ipagpatuloy. Kaya hindi natin kaya yan. But praise God. Purihin ang Panginoon. Ayan, purihin ang Panginoon sapagkat nagkakaisa po tayo. Kaya sabi ko po, sana po Lord, hindi lang po sa simula, kundi ito'y simula na kung saan magkakaisa kami para na yung goal ng bawat isa sa amin ay maabot po namin sa pamagitan ng provision mo na binigay mo sa amin na iyong mga anak. Hindi lang ito dapat, Lord, naman nalangin, kundi lagyan po namin ng effort. Magkakaisa po kami sa aming
paggawa, kung bagaman, sa aming mga ginagawa. Sa aming ginagawa na kung saan ikaw ang maluwalhati, hindi po yung aming pastor o hindi po ang aming kapwa Kristiyano. So the next one is the letter N, need. Yung mga pangangailangan or pangangailangan. Sometimes po, sabi natin, alam naman po ni Lord na may kailangan ako. Bakit kailangan ko pa manalangin? Bakit ko pa kailangan maghintay? Kailangan natin manalangin sapagkat God wants us our small voice. Gusto niyang marinig ang ating mga boses. At minsan po, sa kagustuhan natin na kaagad masagot ni Lord, nahihirapan o naiini po tayo mag-wait patiently. Gusto natin kaagad-agad at tayo na kaagad ang gagawa ng paraan na maabot o makuha po natin yung gusto natin. Minsan, kung tayo'y po'y gagawa ng sarili po natin, hindi tayo makarating sa ating paroroonan. Bakit? Gumalaw po tayo ng sarili sariling ating na hindi po natin na-recognize or hindi man lang natin na-i-consult sa ating Panginoon. Lord, is this your will? Kailangan ko ba iporso? Kailangan ko ba pangunahan na ikaw? Pero itong mahirap minsan sa ating mga Kristiyano, mahirap maghintay. Nahirapan tayo maghintay. Gusto natin tayo na po ang gagawa. Ang mga pangangailangan ng kapwa natin Kristiyano. Hindi ibig sabihin ikaw magbili ng kanyang bigas. Yung spiritual ng kailangan niya, ikakamusta mo siya. Kahit tapi lang, may isang kaibigan ako, sabi niya, alam mo ate, ganyan lang ako, malaking tulong na sa akin. Yung down na down ako, may nagkilibit lang sa akin, hi. Ginanon niya, sabi niya, malaking tulong na po sa akin sapagkat, sabi niya, ay talaga ni? Sabi ko na ganon. Ako, pag may problema ako niya, akong pwede lang magkulong ako. Sabi niya, ako iba. Gusto kong lalabas na may makikita ako. Kahit na magtap lang sa akin, malaking tulong na po ito sa akin. Kasi nandito ako at hindi ako nag-iisa. Yun ang ano niya. And then the next one is the integrity or integridad ng bawat isa sa atin. Integrity, sabi po rito, sabi ng dictionary, defines integrity as a state of being that one complete, unified. Pag-isa. Integrity means wholeness or completeness. Buo. So, ibig sabihin, hindi po kalahati lang. Pag sinabi natin whole, pag sinabi ng guro natin, one whole, buo po yun. Di ba may mga guro po tayo na minsan magpupunit na lang tayo sa ating mga notebook. Tapos, pag sinabi na 1/4 sheet of paper, naghiram tayo sa kaklase natin, isukat-sukat natin. Pero yung instruction doon, one whole. At sinabi niya 1/4 sheet of paper, yung intermediate pad, at ngayon tinatawag natin. Hala, pag walang nakikita ng ginagawa po natin, puniting ang notebook, pahiram nung sukat-sukat. Pero may mga guro na naiinis dito sapagkat hindi daw po tayo marunong sumunod sa instruction. Hindi tayo marunong sumunod sa instruction. Sometimes ganyan po tayo. Sometimes ganyan din po ako. Hindi ako marunong sumunod sa instruction ng Panginoon. In 1 John, sabi rito, in 1 John chapter 1 verse 7 says, if we walk in the light as He is the light, we fellowship one another. Unity flourishes when you live holy, clean, and pure lives. Ayon. So, makita po natin rito, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all our sin. Naalala ko, online class namin, we're talking about salvation, yung assurance of salvation. So, inisesa ko yung mga pupils ko, sabi nga, ang tanong po roon, kung mamatay ka ngayon, handa ka na ba na pupunta ka ng langit? Sabi ng isa, opo teacher, paano? Kasi nandito na si Christ sa heart ko. So, ganun po, hanggat na patuloy na kami,
Isa na lang, 2 batang natira, ang sabi nga, ikaw kuya, handa ka na po ba? Sabihin ka ni Lord ngayon, halimbawa, namatay ka, sabi ko nang ganun sa kanya. Namatay ka ngayon, tapos doon ka na sa kaharian ng Panginoon, sabihan ka, bakit kita papasukin sa akin kaharian? Ang sagot sa akin, kasi tinanggap kita. Wala akong imik. Kagad-agad sabihin, pero teacher, natatakot po ako. Bakit kaya kuya, natatakot ka? Sigurado ako na kung ako'y mamatay, papunta ako sa langit sapagkat sabi ng lesson po natin, kung sino ang tumanggap sa Kanya na Kanyang tagapagligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kuya, ibig sabihin, hindi ka na ba mamatay? Sabi ko na sa kanya. Sabi niya, mamatay po ako physically, pero hindi po ako mamatay physically, spiritually. Pero natatakot ako, teacher. Bakit ka natatakot? Kasi po, hindi ko sigurado kung makasama ko ang buong pamilya ko sa langit pag ako ay mamatay na. Tayo po mga kapatid, by hook o by crook, handang-handa na ba tayo makasama ang Panginoon natin? Nung nagkasakit ako, wow, ang hirap pag sinabi mong pneumonia. Nakahiga ka, nakaupo, na unan lang po yung unan lang po yung parang binibigyan mo ng comfort sa sarili mo. And then, isa sa mga anak ko, tatakbo yan, magbibigay ng tubig, kung ano ang gagawin. So, na hindi ka makahinga, sabi ko, Lord, handa na po ako kung kagawin mo man. Pero Lord, kung pwede, wag na muna. Pwede na muna. Hindi ko pa nakikita ang manliligaw ng aking mga anak. Kung maari, wag mo muna akong kunin. Pero Lord, kung tapos ka na para sa akin, your will be done. So, ibig sabihin, hindi pa tapos yung pinapagawa ni Lord sa akin. Kasi nag-bargain ako sa Kanya. Hindi ko pa kilala o hindi ko pa nakita ang manliligaw ng 2 kong anak. So, sabi ko sa kay Lord, if your will, gamitin mo ang gamot na ito para ako'y gagaling. So, praise God, ginamit ni Lord. Yung gamot na yun, kung saan yung doktor na yun ang nag-prescribe sa akin ng gamot na binigyan ng Panginoon ng kaalaman kung anong klaseng gamot ang i-prescribe niya para ma-cure yung aking gamot, ang aking karamdaman. Sa pamagitan nun, yun ang instrumento ni Lord na gumaling ako. Yun ang instrumento ni Lord na gumaling ako. Sabi pa rito, the Bible reveals that Christ feels a longing of our soul, bind us our broken-hearted and make our life complete. Kung naranasan po natin na broken-hearted po tayo, wag tayo mawalan ng pag-asa because the God of gods, nasabi pa po, beyond the clouds, the sun still shining. Kahit ano pang mga problema na dumating sa ating buhay, naroon ang Panginoon na Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Siya ang magbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin. Pangangailangan na kung saan, nariyan po yun at ang dapat lang natin gawin ay sumunod sa Kanyang kalooban. The next one is the letter T. Trust. Magtiwala. Ayan. Magtiwala o pagtitiwala. Kailangan po natin magtiwala sa ating Panginoon sa lahat po natin na mga ginagawa. Hindi po nasabi, kaya ko yan, magaling ako dyan. Kailangan pa rin po natin magtiwala sapagkat kung wala ang Panginoon sa atin, wala po tayong magagawa. We are nothing. Kahit ano pa ang gagawin natin, one click lang po ng Panginoon kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo kasipag sa ating mga ginagawa. Pag once nga si Lord, madali lang po yan. Isang titik lang kung bagaman. Seconds lang po, mawawala sa imo. Kung ikaw ay hindi nagtitiwala sa Kanya, it turn upside down. So, sabi pa po rito, when there is integrity in the sense of God are willing to trust one another, the experience of unity is accompanied
by the confidence of the brothers and sisters to fulfill their responsibility without crowing or beg. You can focus on your assigned area because you trust other sense to do their job. Ibig sabihin, mag-focus ka kung ano ang mayroon ka. Mag-focus po tayo na ano ang mayroon tayo, na mayroon kita sa atin. Ibig sabihin, kung anong gift na mayroon ka, i-develop mo po yun. Kasi kung hindi mo magawa para sa Panginoon, mawawala sa iyo yun. Gawin mo yun, gamitin mo para sa gawain ng Panginoon. Gamitin at para sa ating gawain ng Panginoon. And the last one is the letter Y. It's yield or pagbubunga o pamumunga. So ating makikita, kung tayo ay nagtanim, ano ang nasa isip natin? Ang hinihintay natin ay ang pagbunga o pagbubunga. So kung ano ang meron ka, dapat kang mamunga bilang isang Kristiyano. Kung ano ang meron ka, dapat ikaw po ay mamunga sapagkat we first the Lordship of Christ, because God exalted Christ, we submit our life to the authority of Christ. Jesus is Lord, then having yield to the Lordship of Christ, we have the capacity to yield to one another in a glorious cause, sharing the gospel. Mga kapatid, sa bahay po natin, sa kapitbahay po natin, o sa workplace po natin, mayroon tayong mga kasama, tama? Nabahagi na ba natin ang salita ng Diyos? Nasabi mo na ba siya sa kanya, mahal ka ng Diyos, kaibigan? Kahit kaaway mo siya, sabihin mo mahal ka ng Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ang iyong kaaway katulad din ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sapagkat ang Diyos ang nakakita sa atin. Ang Diyos, ito ang isa sa mga sinasabi ng Panginoon, you share my love to others. Baka padating ang panahon, may kamay na magtukdo sa imo. Ikakaya, daig ka man nagsabi sa akin. Or, kung patay na po siya o wala na po siya, hindi mo na masabi at hindi niya marinig, wala kang pagsisihan. So sa ngayon, kung mayroon kang mang pinagpipipray, hindi mo pa masabi sa kanya, still praying. Huwag ka maghinto sa panalangin na bigyan ka ng lakas ng Panginoon para maisabi o maibahagi ang salita ng Panginoon sa iyong katrabaho, sa iyong kaibigan, sa iyong kaaway. Ayan, ang hirap, kaaway mo na nga, isisiran mo pa. Ano? Pero hindi. Yun ang command ni Lord sa atin. Mahalin mo ang iyong kaaway. Kung mahal mo ang sarili mo, ganun din ang pagmamahal mo sa Kanya. Minsan po tayo, mga kapatid, nahihirapan po tayo sa ating buhay. Parang ayaw natin makipag-isa. Ayaw natin alamin yung kailangan ng ating kapatid. Parang wala tayong integridad na alamin or itatap or i-encourage pa siya. Minsan nawawalan tayo ng, hindi tayo nagtitiwala at hindi tayo namumunga bilang isang Kristiyano. Sometimes, siguro backslide na ako kasi hindi naman ako pumupunta sa simbahan. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ang mga kaibigan o kapatid natin na hindi natin nakikita sa iglesyang ito ay backslide na. Sapagkat sila lang po ang nakakaalam kung ano ang kanilang estado sa buhay sa harap ng Panginoon. Sila lang po ang nakakaalam kung ano ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kung ano ang relasyon o ano ang kanilang dahilan sa Panginoon. Kung bakit hindi sila nakarating. At ating balikan kanina, mga kapatid, mayroon pong mayroong cake, mayroong flour. Ano po ang magawa po roon? Nakikita po natin hilaw po siya. Hindi po natin nakikita kung gaano siya kaganda. Hindi natin nakikita kung ano yung kanyang beauty. Nakita lang natin, buo ang itlog, may flour, nakalagay sa bowl.
And then, yung icing nakalagay sa tabi. Pero tingnan po natin kung gaano na sila kaganda ngayon. Tayo, pag nagkaisa tayo sa Panginoon, kung ikaw ay isang flower, kung ikaw ay isang itlog, kung ikaw ay isang icing, tingnan natin kung gaano kaganda at gaano ang ano nito, ang sweetness niya. Dito din sa ating iglesia, ang tinutukoy po rito, bawat isa sa atin, ano na lang kaya kung lahat tayo worship leader, katulad ni Dang? Ano na lang kaya kung katulad tayo lahat ni Gael, magda-drum tayo, isa ang drum natin? Ano kaya ang mangyayari kung lahat na lang magki-keyboard? Ano na lang ang mangyayari kung lahat magpi-preach? Ito ang sinabi ng Panginoon, magkaisa po tayo. Gamitin natin ang talento na mayroon po tayo. Gamitin natin na kung saan mailuwalhati ang Panginoon. Gamitin natin ito para po marami pa po tayo maibahagi ang salita ng Panginoon sa kanila. Maging ito ay isang larawan na kung saan magkaisa at makikita ang tunay na kagandahan. Ang tunay na kagandahan, ang relasyon natin sa Panginoon. Relasyon na kung saan hindi po ito maging baluktot. Hindi maging baluktot ang ating relasyon sa Panginoon. Go tayo sa Panginoon. Kahit anong mga problema dumating sa ating buhay, nariyan po siya. Always remember na ang Panginoon kasama mo lagi. Minsan po, nandyan na ang si Lord, kasama mo na. Pero pag may mga tentasyon, kahit na hinahawakan ka, pumipiglas ka. Kasi gusto mo makasama sa mga kaibigan mo. Pumibiglas ka sapagkat gusto mo yung mga sanlibutan na mga gawain. Pero mahal ka ng Diyos sapagkat mayroon kayong pamilya, mayroon kayong isang pamilya sa loob ng bahay na magtatap sa inyo, kapatid. O ano ba yung tawag mo sa kanya? Noy, ni, tuto, o ano pa man. Siya ang ginagamit ng Panginoon na kung saan mabalik ka sa Kanya. Ayaw niya na ikaw ay mapahamak sapagkat ikaw ay mahal niya. Mahal ka ng Panginoon. Kahit ikaw po kahit sa pagmamaniho, ako nakita ko si Jong, sabi ko, Lord, tulungan mo ang kapatid ko. Beginner pa po siya, bundok ito. Alam ko ikaw ang may hawak ng buhay niya. Alam ko hindi lang siya kung ano ang mangyari sa amin, hindi lang po siya maano po rito, madisgrasya, kundi lahat kami. But the Lord answered my prayer. Nabalik po kami ng naging maayos at ligtas. At sa aming pinapuntahan, maraming mga kabataan, mga magulang, masaya sapagkat ang isa sa mga kapatid natin, sila po ang ginamit ng Panginoon para maidala yung iba nilang pangangailangan na matikman lang Manila ang mga bagay o pagkain na hindi nila natikman o hindi po nila nakitang literal. So ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po nagkakaisa para maunlad o ma-reach po natin ang ating kailangan. And praise the Lord, within this week, nandito na ang van po natin. Wala ba kayong palakpak sa Panginoon? Sinagot niya na po. Kailan po tayo nagsimula niyan? 2011. Ilan na po ngayon? Ay, ilang taon tayo ngayon? 2024. Almost 23 years. 13 years bago po na-realize. So, ibig sabihin, kailangan lang po nating maghintay, magkakaisa po tayo. Thank you for the life of Sir Philip na kung saan sila ang naghanap ng paraan kung bakit ito natin ay ma-realize. Together with Kuya Jaime, sorry for using your name, but praise God for using you to have that kind of vehicle that we have. Mayroon na po tayong van. Purihin ang Panginoon at ito'y magagamit para sa gawain ng Panginoon. Para na hindi po tayo mahirapan, hindi na tayo tatawag, Kuya Joel, pwede po, available po ba yung sasakyan mo? Kasi ganito, ganyan. So ngayon mayroon na po tayo, go na po tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po tayo magsawa, magsuporta sa
gawain ng Panginoon sapagkat ang Panginoon, maliit man o malaki ang iyong binibigay o ginagawa, counted po ito sa Kanya. Counted po ito sa Kanya. Or, kahit sa iyo pa ang lahat na itong at 40, kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo natanggap na tagapagligtas ng iyong buhay, hindi ka pa rin makaparoon sa paroroonan na kung saan inanda ng Panginoon sa iyo. What you are going to do sa mga oras nito kung hindi pa ninyo natanggap si Jesus, sabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita, kaibigaw ang aking kaibigan, ikaw na po maghari sa buhay ko. Patawarin niyo po ako sa aking pagkakamali, ikaw na pong maghari, at tulungan mo ako na gumawa ng mabuti sa aking kapwa, sa aking kamag-anak, at ito po'y maluwalhati ang iyong pangalan. Tulungan mo akong maging faithful ako sa iyong gawain, sa iyong salita na aking bubulay-bulayin sa araw-araw na lahat. Sa salita na kung saan aking ipapamumuhay according to your will. Salamat sapagkat ang Diyos ay hindi po bingi, hindi po siya nagsasawa sa pagdinig at tumingin sa atin, sa ating ginagawa. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na kailangan namin magkaisa. Mula sa simula hanggat matapos, ang ibig sabihin, Panginoon, magiging faithful kami sa iyong gawain at sa aming pananampalataya sa inyo, no matter what will happen to us, O God. Because you are our God, a living God, a wonderful God, na kapakabuti mo sa amin. In spite of our unfaithfulness, you are still faithful to provide our needs, O God. Pinapadama mo na lalo kaming mahalaga sa inyo. Lalo na kaming mahalaga na inyong mga anak at hindi mo kami pinabayaan. Sa mga oras na ito, kami po ay nagpapasalamat. Ang iglesyang ito, kami po ay nagpapasalamat, O God, sa kung saan sa matagal namin, Panginoon, na pinagpipray, tagal namin na pinag-uipunan, this is the right time na binigay ninyo yung sasakyan na para sa amin. Salamat sapagkat tinuruan niyo po kami paano maghintay, paano, Panginoon, mag-yield sa iyo, para po kami mamunga bilang isang Kristiyano. At Lord, pinagkatiwala din po namin ang aming goal sa mga oras na ito for the next year, O God, na magkaroon kami ng lote. Ito ay napaka-mahal o sobrang malaki sa amin, pero sa inyo ay maliit lang po ito. Hindi po namin alam, Panginoon, marami pa pong think na mayroon ito. But Lord, I pray that we will continue to give us hope, O God, na makuha po namin ito. Alam po namin na ikaw mag-provide nito. What we are going to do is to pray and to work according to your will. Thank you. Be with us. In Jesus' name, amen.